At dahil Mother's Day ngayon, ibibili natin ng regalo ang Mother Earth natin. Hindi kasi alam ni Mama na lalabas ako today. Kasi actually kakaalis lang niya, may pinuntahan siya. Tamang-tama, opportunity na to na makakaligwak na ang dalaga niya. Ganon ba? So let's go mga mima ko, samahan niyo ko. Bago nga pala ako malis ng bahay, nagpaalam muna ako sa papa ko at sinabi ko na rin sa kanya yung plano kong surprise para kay mama. Nagbiruan pa kami dito at binalaan niya nga ako na wag daw ako magpapagabi o wag daw ako masyadong magtatagal dahil delikado daw sa daan. Kasama ko nga pala lumabas yung isa kong kapatid at ang pinsan kong babae. At dahil wala pa nga kaming magarang sasakyan, nag-commute muna ang mima nyo. Malay nyo, balang araw or hindi na masyado magtatagal, magkakaroon na rin ako ng magarang sasakyan. Dumating na nga kami sa aming pagbibilhan ng regalo para kay mama. At dito lang naman yan sa City Mall ng Isolan, Sultan Kudarat. Pagpasok nga namin dito mga mima, may sumalubong kaagad sa akin na babae. At kinilayan pa nga ang mima nyo. Hindi sana ako papayag mga mima ko, pero mapili talaga siya at sinabi niyang pang-attendance niya daw ito. Kaya kahit ayaw kong magpakilay, nagpakilay na lang talaga ako mga mima ko. At wala na ngang patumpik-tumpik mga mima ko dahil naghanap na nga ako ng bag na ireregalo ko kay mama. At nakahanap naman ako kagad ng magandang bag na babagay talaga kay mama, pero yun nga lang, hindi ko na ito na-videohan. Bumili na nga rin ako ng maliit na cake para kay mama para mas matuwa siya sa mga ibibigay ko. At dahil alam kong mahilig si mama sa mga dress, binilhan ko na rin siya nito ng dalawa. Bago kami umuwi, kumain muna kami dito sa Mang Inasal dahil nagre-reklamo na yung kapatid ko dahil nagugutom na daw ito. So pauwi na nga kami mga mima ko at excited na nga akong maibigay yung mga binili ko para kay mama. Sana talaga magustuhan niya ito at ma-appreciate niya. So kakarating lang namin mga mima and hindi na ako makapaghintay. Ibibigay na natin to kay mama. Ito lahat yung nabili ng mima nyo. Ito, dress, tsaka bag ni mother. Tsaka meron din siyang cake. Kaya samahan nyo ako. I-surprise natin at ibibigay na natin to sa kanya. Go! Hi Ma! Happy Mother's Day! It's for you! Emotional. Emotional lang. Ay, sana Nakita nga kami ng iba namin mga kapitbahay, kaya nagsilapitan na rin sila mga mima ko. Binibiro pa nga nila dito si mama. Sa mga oras na to mga mima ko ay hindi na alam ni mama kung ano yung sasabihin niya. Kaya ang ginawa ko, niyakap ko na lang siya. So habang busy si mama sa pagbukas ng mga regalo ko sa kanya, ay binuksan ko naman yung lagayan ng cake, baka kasi nasira na nga ito sa dami naming pinamili. At hindi nga ako nagkakamali mga mima ko dahil nasira na nga yung pinakamagandang itsura ng cake na binili ko. Sos Mariosep! Pero ayos lang yan dahil pwede pa naman yun siyang kainin. Kaya go lang. Di ba, mother? Wow. O, di ba? Thank you, baby. Wow, ang ganda ng bag. Nagtanong pa talaga si mother kung para daw ba talaga sa kanya yung mga pinamili ko dito, mga mima ko. Baka daw kasi for content lang. Nakakaloka ka talaga, mother. Pero sabi ko sa kanya, sayong-sayo yan lahat, mother. Diyos ko. Yan yung dahilan kung bakit ako umalis at lumabas. Binilhan kita ng mga regalo dahil Mother's Day ngayon, mother. Ano ka ba? Kaya naman, sobrang saya niya at hindi daw niya in-expect na bibilhan ko siya ng mga regalo, mga mima ko. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa pag-iintindi at sa pagmamahal po palagi, mama. Alam mo, ma, kung papapiliin man ako ng bagong mama, ikaw na ikaw pa rin ang pipiliin ko, uunahin at mamahalin ko. Happy Mother's Day, mama ko. Mahal na mahal po kita. At para naman po sa ibang mama, nanay, at sa mga nagpakananay, Happy Mother's Day din po sa inyong lahat. Proud po ako sa inyo at mahal ko po kayo.
I'll touch that fire for you. I'll do that 3-4 times again. I'll testify for you. I told that lie, I kill that nigga. I do it. All of them around just get the two. I'm not. Long as you checking out here for me, I got it. I've been scheming, looting, hide your body. Long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You're just too important. Nobody do body like you do. I can't lose. Hey. Bes, tingnan mo. Nakakatawa tong bagong kachat kong si Loy. Ang funny niya talagang kausap. Patingin. Eto. Hay naku, bakla ka. Itsura pa lang yan. Parang hindi na ako magtitiwala dyan. Itsura pa lang, mukhang babaero. Hay naku, bakla ka. Napaka-red flag niyan siguro. Lo, grabe ka naman, Bes. Napaka-judgmental mo. Nagkasabi lang ako ng totoo eh. Oh, itong si Kian, tingnan mo. Medyo pogi to, ha? Ayan. Letter K? I don't think so, pero, di ba, yung ex-crush mo na classmate natin dati, best friend mo yun, pero nahulog ka doon. Tapos, ito ka naman na si Tanga, umamin. Ano nangyari? Eh, di ba na friendzone ka? Eh, baka dyan, mas malala pa yung mangyari sa'yo. Baka mas ma-friendzone ka pa dyan. Ma-friendzone ka ng maaga, tapos iiyak-iyak ka. Sa bagay, may point ka naman. Ay, naku, babae ka. Wag mo kong ay naano dyan. Maghanap ka ng iba dyan, wag lang yan. Eto, si Michael. Ayan. Ay, in fairness, may pagka-cute siya, ha? Pogi. Malaki katawan. In short, bagay kayo. Boto ako dyan. Talaga? Sa tingin mo, bagay kaming dalawa? Oo naman. Lahat naman ang sinasabi ko, di ba, totoo? Never pa naman ako naging plastic sa'yo, no? Pogi naman siya at halatang humble and mabait. Parang yung crush ko lang sa kabila, si Macby. Teka, may napapansin ako, Bakit ang dami mong kachat? Mga kachat ko to ba sa OFO app? OFO? Ano yan? OFO app? Dito sa OFO app kasi, Bes, marami kang pwedeng maging kakilala dito. Ang dami mong pwedeng makausap, maging kaibigan, or maging boyfriend. Kasi dito sa OFO app, Bes, lalaki man o babae, gumagamit na ng OFO app. At higit sa lahat, ang daming gwapo, cute, maganda, bakla ka. Ang dami na talagang gumagamit nito. Ikaw na lang siguro yung hindi pa gumagamit nito. Talaga? O ngayon ko lang nalaman yung mga may ganyan pala, ha? Na-curious ako. Matry nga yan. Diba? Sabi ko na Ikaw na lang siguro yung wala nito. Halos yung mga classmates natin dito, pagkatapos ng klase, pagkatapos mag-study, gumagamit na sila ng OFO para naman yung stress, mapalitan naman ng saya, ng kilig. Kaya kung ako sa'yo, bakla ka dyan, gumamit ka na nito para hindi na maging boring yung buhay mo. Ay, grabe siya. Dapat lang malaman mo, kahit di kita mahingi dyan sa boy,
boyfriend mo. Konting oras kung matawag ka sa number ko. Alam kung di ka mapakali, di ka mapakali, na di ako katabi mo dyan ngayong Panatang Makabayan, iniibig ko yung isa dyan. aaminin ko pa, o baka bigla